Hello po mga ka-wonder, magandang araw po sa inyong lahat. Linggo po dito ngayon sa amin, hapon na po, alas 2 ng hapon. Dito lang po ako sa park mga ka-wonder ko dyan, nagmumuni-muni habang nagpapalipas ng oras. Maya maya, pasok na ako sa trabaho ko, punta ko sa isang pasyente ko. Medyo may isang oras pa ako't kalahati, kaya minabuti ko munang magmuni-muni dito sa park na to. Ang ano ko lang mga ka-wonder, sana po samahan nyo ako habang nagpapalipas ang oras dito sa park na to. Magkwentuhan lang muna tayo ng magandang kwento naman. Huwag na tayong magkwentuhan ng kung ano-anong mga hindi magaganda ba, ang mga parang walang kabuluhan. Natutuwa lang ako mga ka-wonder sa mga nanonood ng mga ina-upload kong video, kahit konti pa lang, kasi sabi nga lahat naman nag-uumpisa sa maliit yan eh, mga baguhan. Siyempre hindi ka pa kilala, sabi nga tsaga-tsaga lang, sipagan lang lalo, magsipag lang, magsumikap lang lalo. Tingnan na lang natin, kaawaan tayo ng puong may kapal mga ka-wonder ko dyan, kung itong buong taon na to magkaroon na ng magandang pagbabago ang mga ina-upload kong videos, tsaka magkaroon ako ng maraming subscribers kaya sana mga ka-wonder ko dyan, mga idol, support naman po kung may time, kasi ako hindi rin naman ako nagpapabaya sa mga napapanood kong mga videos, sa mga vloggers. Ina-appreciate ko rin naman ang mga videos nila, sinusubscribe ko, nagla-like ako, nagsishare, nagko-comment din. Kaya ang ano ko lang po mga idol, mga ka-wonder ko dyan, itong bagong taon na to, 2026, sana naman po yung mga tulad kong baguhan pa lang, nag-uumpisa pa lang sa vlogging dito sa industry ito, social media, sana naman po mapansin nyo ang aking YouTube channel. Tulad din ng mga iba na nag-uumpisa rin sila sa sa social media, itong vlogging na to, or kahit sa Facebook, sa TikTok. Kaya sana mga ka-wonder, magtulungan na lang tayo. Kasi kahit naman sino gusto ring mangarap na umangat ang project na ginagawa niya, maging makilala. So actually mga ka-wonder, yung hindi pa nakakaalam, isa akong OFW rito. Isa akong home health aid caregiver sa simpleng salita. Napakahirap mga ka-wonder yung ganitong nagsusulo ka rito sa ibang bansa, OFW. Kaya sana naman mga taga-gobyerno sa atin sa Pilipinas, sana naman yung mga buwis na kinakaltas nyo sa mga manggagawa, sa amin lahat manggagawa, mapadyan sa Pilipinas man o dito sa ibang bansa, sana naman ngayong taon na to at sa mga susunod pa ng mga taon, gamitin nyo na po sa maganda at maayos sa mga proyekto, sa paggamit ng mga buwis na kinakaltas nyo sa mga lahat ng manggagawa. Tigilan na po natin mga ka-wonder ko dyan, kung sino man po makakapanood itong video kong ito, ng mga nanunungkulan sa gobyerno, tawagin nga mga public servant. Tigilan na po natin, tama na po yung mga pangsariling interes lamang. Kaya hiling ko po, sana po, itong simpleng panawagan ko po, kahilingan ko po sa buong taong na ito, sa mga naglilingkod po sa atin dyan sa Pilipinas, mga naglilingkod sa gobyerno, mga public servant tawagin, makonsensya na po kayo. Lahat po sana ng mga buwis na nakakaltas sa mga manggagawa, mapa-local man yan o abroad, sana naman gamitin na sa maayos, hindi na yung palagi na lang pabalik-balik, paulit-ulit na lang, may issue, may ganito. Ako mga ka-wonder ko dyan, mga idol, kahit medyo malaki, hindi talaga matanggap namin or lubos maisip na palaki ang buwis na kinakaltas sa lahat ng mga gawa, mapa-local man dyan sa Pilipinas o mapa-abroad, mga OFW.
Pero sana naman po, gamitin na lang sa maayos, sa wastong paggamit ng mga buwis na kinakaltas sa lahat ng manggagawa. Ilaan talaga sa tamang proyekto, hindi yung magkakaroon pa ng mga anomalya, magkakaroon ng mga issue. Makonsensya naman po kayo, mga idol ko dyan, mga taga-gobyerno sa Pilipinas. Kasi nga, ang daming issue ng nagdaang taon. Alam naman natin lahat yan, halos sa buong mundo. Nalaman ang baga yung talagang napakalaking korupsyon mga ginagawa ng mga taong gobyerno diyan. Hindi ko naman nilalahat po ang mga taong gobyerno, yung mga public servant. Hindi ko po kayo nilalahat. Yung mga pinagtutungkulan ko lang nitong ano ko, panawagan, kahilingan, yung mga gumagawa ng hindi maganda, ng mga taga-gobyerno, mga naglilingkod sa gobyerno, mga public servant. Hindi ko po nilalahat ha, nililinaw ko lang po. Bato-bato ko sa langit ang tamaan, huwag pong magalit. Bagkos, makonsensya kayo, magbago kayo. Mga idol ko dyan, mga kawander ko dyan sa atin, sa bansang Pilipinas. Kasi kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kung palaging ganito ng ganito, mas lalong nalulugmok tayo sa kahirapan. Ang Pilipinas mga kawander, wala na, mga idol ko, parang wala nang pag-asenso kung palaging ganyan na lang ang mga nangyayari. Kaya sana naman po makonsensya po kayo, maisip nyo na po, ma-realize nyo, mapagtanto nyo po mga public servant dyan sa Pilipinas, mga taong gobyerno na gumagawa ng hindi maganda. Gamitin nyo na po sana lahat ng buwis na nakukuha sa mga manggagawa. Inuulit ko po, sa lahat po ng manggagawa, mapalokal man sa Pilipinas o mapa-abroad man, mga OFW. Kasi ang kawawa nito mga kawander ko dyan, mga idol, yung mga ang susunod ng mga generasyon, ang kawawa talaga, yung mga anak natin, apu-apuhan na natin. Kaya sana naman makonsensya na kayo ngayong taong na to at sa mga susunod pang mga darating na taon, yung mga taga-gobyerno dyan na gumagawa ng hindi maganda, mga public servant dyan sa Pilipinas. Kaya nagawa ko lang itong video ito, itong vlog na to, kasi nga noon nakaraan taon 2025, talamak talaga, hindi lang 2025, mga nagdaan pa mga taon, talamak ang korupsyon, anomalya sa Pilipinas. Napakalungkot isipin. Kumbaga lugmok sa kahirapan. Ang mahirap lalong naghihirap. Kaya sana naman dyan sa mga gumagawa ng hindi maganda, ng mga taong gobyerno sa Pilipinas, mga public servant, makonsensya na po kayo, magbago na po kayo. Hindi naman sa nagagalit ako, kumbaga nalulungkot ako sa kalagayan ng Pilipinas. Kasi parang wala nang pag-unlad ang Pilipinas pag ganyan ng ganyan eh. Turuan ng turuan, kanya-kanyang takipan. Ang makonsensya na kayo, maano na kayo sa mga mahihirap na lalong nalulugmok sa kahirapan. Yan ang ano ko ngayong taon na to, mga kawander ko dyan, mga idol, mga taga-gobyerno sa Pilipinas, mga public servant. Sana naman isipin nyo rin, may mga sabagay, nagpapayaman kayo. Oo, hindi delikado yung pamilya nyo. Kasi nga, may nakalaan ng mga pondo, mga pera. Paano naman itong mga ibang mamamayan na mahihirap na lalong nalulugmok sa harapan? Paano yung mga anak-anak nila, mga apo-apo? Makonsensya naman kayo, hindi naman, dapat makontento na kayo sa mga kinikita nyo dyan sa gobyerno, lalo na kung mataasan yung katungkulan. Makontento na sana kayo sa inyong mga sahod, sa mga benepisyong natatanggap nyo. Pero yung magnanakaw pa kayo sa kaban ng bayan, huwag naman po, makonsensya naman po tayo. Makonsensya naman po kayo. Kasi napakalungkot talaga isipin. Naturingan kayong mga taong gobyerno, mga lingkod bayan. Pero
Hindi yun ang nakikita ng mamamayan eh, ng karamihan eh, hindi yun eh. Mahirap na lang magsalita ng pangit kasi nga ayaw ko rin naman talaga na makasakit sa mga taong gumagawa ng hindi maganda. Pero yun na nga lang sa akin, matuto na po tayong makonsensya tayo, tapos talagang isipin po natin talaga yung para sa kabutihan ng lahat. Nang umusinso naman ang bansa natin sa Pilipinas, yung inang bayan natin talagang ano na eh, kumbaga sa iyak na talaga sa kahirapan, sa kalugbukan. Kaya sana po mga kawander ko dyan, mga idol, mga taong gobyerno dyan, yung mga gumagawa ng hindi maganda ha, inuulit ko lang po ha, yung mga gumagawa ng hindi maganda, hindi ko po nilalahat ha, kasi alam ko rin mayroon din talaga dyan ng mga malilinis magtrabaho, talagang walang kabahid-bahid na anomalya or kasamaan or korupsyon. Mayroon din dyan, naniniwala ko dyan. Hindi naman lahat na taong gobyerno sa Pilipinas masasama, mga pansarili lang ang iniisip. Yun sa mga gumagawa ng hindi maganda, matakot naman kayo sa puong may kapal. Tama na yung pagpapayaban nyo sa mga sarili nyo, sa pamilya nyo. Kasi isipin nyo naman ang mga nasa ibaba, yung mga mahihirap na lalong naghihirap pa lalo. Mahihirap na nga, mas lalo pa naghihirap. Yun lamang po ang ano ko ngayon sa pagtambay ko dito sa park na to. Nagmumuni-muni ako kasi nga ako bilang OFW, hindi ko rin talaga gusto mag-ibang bansa kasi siyempre malayo ako sa pamilya ko eh. Iba talaga yung kasama mo yung pamilya mo araw-araw, gabi-gabi, uuwi ka ng gabi sa bahay nyo, andun yung asawa mo, andun yung mga anak mo, andun yung mga apo mo kung may mga apo ka na. Yung talagang sariling bahay mo, napakasarap dun sa kalooban yung ganun, mga kawander ko dyan, mga idol. Kaya sana naman po, ngayong taon na to, kaumpisa pa lang ng taon, January pa lang, Enero pa lang ngayon, ilang araw pa lang ang nakakaltas sa buwan na to. Sana naman tigilan na natin mga public servant dyan sa Pilipinas, mga taong gobyerno. Makonsensya na po tayo, matakot na po tayo sa puong may kapal sa mga hindi magandang ginagawa nyo dati. Kung dati, hindi pa huli ang lahat. Lahat may pagbabago kung gugustuhin natin, mga kawander ko dyan, mga idol. Lahat may pagbabago. Kaya sabi nga, walang perpektong tao, pero kung paulit-ulit ginagawa mo yung ganyan, ay hindi na tama po yun. Talagang intentional na yun. Talagang sinasadya nyo na yun, na talagang mangulimbat ng kaban ng bayan para lang sa pansariling interes. Oo nga, naniniwala ko dyan, walang perpektong tao, pero wag naman niya yung talagang intensyon nyo ng magnakaw, talagang sinasadya nyo ng gawing pansarili ang mga buwis ng taong bayan, yung mamamayan, yung mga manggagawa, mapa local man sa Pilipinas o mapa abroad, OFW. Huwag naman po, magbago na po tayo. 2026 na, hindi pa uling lahat. Kung nung mga nagdaan taon, ilang taon na nagdaan, ganun ang ginagawa nyo ng mga nangungurakot dyan, nang gumagawa ng anomalya sa Pilipinas. Hindi pa uling lahat, itigil nyo na po. Kung po pwede nga po, ibalik nyo kung totoo man na mayroon kayong nakuha na kulibat, ibalik nyo para maipagawa tuloy ng maayos, matitibay, talagang magagandang proyekto na hindi basta-basta nasisira, hindi basta-basta na pag may kunting bahalang nasisira ang mga tulay, kalsada, kunting daan lang ng malalaking truck, bus, sira, balik na naman sa lubak-lubak. Wala. Kaya yun lang inaano ko mga kawander ko, mga idol. Sana po wag niyo akong masamain. Ang akin lamang po, inilalabas ko lamang po yung nararamdaman ko bilang manggagawa, OFW. Naturingan pa kami mga OFW, mga buhay na bayani eh. Hindi naman sa pag-aangat ng sarili kong bangko. Totoo po naman yan. Kami mga OFW talaga, number one talaga kami na nakakatulong sa
sa ekonomiya ng Pilipinas, pero wala rin kami nagagawa eh, kasi siyempre yung mga nag-ano ng buwis dyan, pag talagang kinukurakot lang, ninanakaw lamang, kahit anong laki ng kinikita dito ng ano sa mga anong gobyerno natin sa mga OFW tulad sa akin, kahit hindi na lang sa mga OFW, kahit yung mga manggagawa dyan sa Pilipinas, mga ka-wonder ko, mga idol, nagpapakahirap sila magtrabaho, pero yung pala gagamitin lang sa nanakawin lang yung buwis na kinakaltas sa mga manggagawa. Isipin nyo naman yun, mga idol ko dyan, mga ka-wonder ko, mga taong gobyerno na gumagawa ng hindi maganda. Magbago na po tayo. Huwag na natin pairalin yung pansariling interest lang lamang natin. Kaya muli inuulit ko po ha, bato-bato sa langit ang tamaan, wag pong magagalit. Bagkus magbago na. Matakot sa Diyos. Yun lamang po mga ka-wonder ko dyan, mga idol. Muli po salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa pagtambay ko sa park. Mumuni-muni ako mag-isa. Tama-tama lang, pupunta na ako sa pasyente ko, sa trabaho ko. Sana naman po sa mga nakakapanood nitong video ko ito na mayroon na matatamaan, huwag po kayong magalit. Bagkus mag-isip na po kayo, makonsensya na po kayo, magbago na po kayo. Inuulit-ulit ko po kasi lalo tayong nalulugmok sa karapan yung bansang Pilipinas, yung inang bayan natin na Pilipinas. Yun lamang po mga ano ko dyan. Muli po, wag niyo po ako mamasamain ha. Wag niyo po ako mamasamain, wag niyo po akong bigyan ng masamang kahulugan. Ang akin lamang po, pagpamulat, magising na po yung mga tao sa Pilipinas, mga taong gobyerno na gumagawa ng hindi maganda. Yung mga taong gumagawa lang ng hindi maganda ang sinasapang pinaparinggan ko itong video kong ito. Pero yung mga taong gobyerno na malilinis, talagang tapat sa tungkulin, saludo ako sa inyo mga idol, saludo ako sa inyo. Talagang napakabuti nyo. Pero sa mga gumagawa ng hindi maganda, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, please po, please, wag po kayo magagalit, bagkus magbago po kayo, makonsensya na po kayo. Kasi yung mga susunod pa na henerasyon ang lalong apektado sa kalugmukan ng Pilipinas natin. Muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo po sa akin, mga ka-wonder ko dyan, mga idol. Maraming salamat po. Pagpalain po sa tayo ng puong may kapal, lahat po tayo. Sana po pagpalain pa po tayo ng puong may kapal. Bye bye for now mga idol, mga ka-wonder.